Alam mo, Mami, yung isa kong kaklase nawala, tapos lumitaw, tapos namatay. Kwento ni Bruce. Anong nawala tapos lumitaw tapos namatay? Naguguluhang tanong ni Margarita sa anak. Nakaupo si Bruce sa hapag kay kumakain habang si Margarita ay nagluluto. Sabi ko yung isa kong kaklase ay nawala, di makita, di rin umuwi sa bahay nila. Tapos kinabukasan ng hapon ay biglang lumitaw, umuwi sa bahay nila, hinang-hina. Tapos nahiga sa kama nila, tapos namatay. Paliwanag ni Bruce. Ang ibig sabihin ni Bruce, Mami, ay yung anak ni na Mr. and Mrs. Harrelson na si Harry, yung matabang cute na bata. Nawala siya. Di nila malaman kung sa school o kung saan. Hindi nakita buong maghapon at magdamag. Makulit kasi ang batang yun at matigas ang ulo. Kaya ang akala ay naglayas. Napagalitan daw kasi sa kanila. Kinabukasan ng hapon noon siya umuwi, pero parang wala sa kanyang sarili. Hindi makausap at nakatulala. Kinabukasan ay natagpuan siyang patay sa kanyang silid. Mahabang paliwanag ni Jenny na noon ay nakaupo na sa komedor. Pang-tatlo na ito. Parehong-pareho din sa nangyari doon kina Eileen at Kevin. Dugtong nito. Anong oras umuwi yung mga bata? Si Harry. Tanong ni Margarita sa mga anak. Basta lahat sila ay malapit ng gumabi. Nung magsiuwi, tugon ni Jenny. Kailan ang libing ni Harry? Bukas. Kinagabihan, mabilis na tinahak ng isang itim na panther ang kahabaan ng 100 patungong sementeryo. Buhat sa malayo ay tanaw ang isang lalaki sa tabi ng isang puntod. Maingat na lumapit si Margarita sa lalaking iyon. Huli na nang mamalaya ng lalaki ang itim na panther sa likuran nito dahil abala ito sa isang ritual na ginagawa nito sa tabi ng isang puntod. Sa isang iglap, dinaluhong ito ng panther at pinagwawakwak. Pinilit itong manlaban subalit huli na. Nanaig ang lakas ng panther. Gutay-gutay ang katawan nito, wakwang ang leeg at hiwa-hiwa ang katawan. Taglian itong nalagutan ng hininga. Muling nagbalik sa anyong tao si Margarita. Hinila niya papalayo ang bangkay ng lalaki at itinago. Bumalik siya sa puntod ng pinagdausan ng ritual ng lalaki. Nakakita siya ng isang piko sa di kalayuan. Kinuha niya at inumpisang butasin ng nitso. Hindi siya tumigil hanggat di niya nagigiba ang nitso. Lumitaw ang isang bata sa loob. Si Harry. Nagpapapalhaw ito ng iyak sa takot. Mabilis siyang dinaluhan ni Margarita at pinapayapa. Mula sa sementeryo ay hinatid ni Margarita ang bata sa punerarya kung saan ito pinaglamayan. Konti lang ang taong nandoon. Sininyasan ni Margarita si Harry na pumasok doon. Marahan namang tumalima ang bata. Iginala ni Harry ang paningin hanggang sa maaho-puhap nito ang mga magulang na magkatabing nakaupo sa dakong harapan ng ataol. Lumapit ang bata sa mga magulang nito. Mami, Daddy, impit na sigaw ni Harry. Nagtatakang nahihintakutan ng mga taong naroon nang makita si Harry. Hindi malaman ng ina at ama nito kung anong gagawin. Parehong nakabukas ang kanilang bibig, pero walang mamutawing mga salita buhat doon. Hindi sila makagalaw. Nagpalipat-lipat ang kanilang tingin sa batang kaharap nila at sa kabaong. Mami, Daddy, muling sambit ng bata. Ang ina ang unang yumakap sa bata. Kasunod ang nagugulumihan at bantulot na ama. Ang kapatid ni Harry na babae ay takot at kakanlong sa likuran ng mga magulang ng mga ito. Gulat na gulat ang lahat. Hindi makapaniwala sa nakita. Hey Cindy, it's me. Tawag ni Harry sa kapatid nito, ngunit ayaw nitong lumapit sa bata. Di kawasa ay marahang lumapit sa kabaong ang ama ni Harry. Marahang tinignan ng nasa loob niyon. Laking gulat ng lahat nang makita ang isang piraso ng putol na kahoy na lamang ang naroon sa loob ng kabaong na nakasuot ng damit ni Harry. Mula sa di kalayuan sa labas ng parinarya, ay nasisiyang pinanood ni Margarita ang mga nagaganap. Nang makita niyang maayos na ang lahat, ay mabilis siyang tumalili sa lugar na iyon. Kabilugan ng buwan. Sa isang malawak na burin, masayang naglalaro ang mga bata ng tuguan. Dinig na dinig ang kanilang katuwaan buhat sa malayo. Mula sa isang kubling lugar sa di kalayuan, ay may isang pusang itim na hindi pangkaraniwan ng laki. Titig na titig ito sa mga batang naglalaro. Pagkatapos ay humakbang ito palapit. Sandaling natigil ang kanilang paglalaro. Sinipa ng isang batang lalaki ang pusang itim. Umilanding ang pusa sa isang dalisdis ng halamanan. Nahintakutan ang mga bata nang sa halip na ungol ng isang pusa ay iyak ng sanggol ang kanilang narinig buhat sa lugar na kinahulugan nito. Tigalgal na nagkatingin ang mga bata. Walang makapagsilta isa man sa kanila. Pawang mga mata lamang nilang nag-uusap. Umuwi na tayo. Lakas loob na sambit ng isa. Nahihintakutang nagkanya-kanya ng uwi ang mga bata. Medyo may kalayuan ng konti ang bahay ng batang sumipa sa pusa. Pahuni-huni itong naglalakad pa uwi at nag-aalis ng takot. Nagpapalakas ng loob.
Palinga-linga ito sa paligid na dinaaraan nito. Namilog ang mga mata ng bata at tumindig ang mga balahibo nang makarinig ng kakaibang huni nagmumula sa kung saan. Kik, 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 kik. Binilisan ng bata ang paghakbang. Medyo nakahinga ito ng maluwag nang makitang malapit na ito sa bahay. Bukas ang gate. Muling nilingon ng bata ang lugar na pinanggalingan ito. Naan yung papasok na ito sa gate ay biglang sumuot sa pagitan ng mga binti nito, ang itim na pusa. Sa isang kitap mata ay bigla itong naging tao at matuling lumipad, tangay ang bata na hawak nito sa isang paa. Ang malakas na sigaw ng bata ay dagling nilamon ng kalawakan. Mula sa malayo, kung titingnan ay animo isang panggabing ibon lamang lumilipad sa harapan ng napakalaking bilog na buwan. Sa isang masukal na lugar bumaba ang isinumpa. Hindi na makuhang sumigaw ng bata. Ubos lakas na boses nito pati na ang lakas. Tangi ang takot na lamang masisilayan sa mukha nito. Subalit paminsan-minsan ay pipilit itong makawala sa pagkakagakos. Kik, 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 kik. Huli ng kasiyahan ng isinumpa. Tuwang-tuwa ang aswang sa kanyang biktima. Takam na katakam na siya dito. Talagang uundayan niya na matatalim niyang kuko ang bata nang biglang may pumigil sa kamay niya buhat sa likuran. Nagtatakang mabilis niyang nilingon ang may-ari ng kamay na iyon. Napakalakas ng loob nito sa isip niya upang pigilin siya sa kanyang gagawin sa bata. Isang matinding sipa ang dumapo sa kanya bago pa niya napagsino ang pangas na iyon. Mabilis ding nakabangon agad ang isinumpa. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Sargo ang laway sa nangangalit na yung mga pangil. Medyo natigalgal siya nang harapin ng isang aswang. Ramdam niya. Alam niya na magkalahi silang dalawa. Ngunit bakit ganun? Bakit sa halip na suluhan siya nito sa kanyang huli, ay tila nais pa nitong ipagtanggol ang bata mula sa kanya? O baka gusto nating suluhin ng kanyang biktima? Hindi maaari ito. Ako ang humuli sa kanya. Angil ng lalaki sa sarili. Umungol ang aswang ng ungol ang isang hayop. Ungol ng pagbabanta kay Margarita. Umungol din ng tila hayop si Margarita. Buong bangis na sumugod ang lalaking isinumpa kay Margarita. Mabilis naman niyang tinapunan ng aswang ng asin at sa container na dala niya. Alingking ang sakit na animo ay binugahan ng flamethrower ang lalaki. Namilibit ito sa sakit na nadarama. Panay ang ungol nito. At magkahalo ang alulong at iyak ng pusa sa hapding na darama. Patalilis na tumakas ang lalaking isinumpa. Danig pa rin niyang atungal ito habang papalayo. Nilapitan ni Margarita ang bata. Takot na takot ito sa kanya para itong ipinako at hindi makagalaw sa kanilalagyan nito. Hinawakan niya ang kamay nito at kahit napapitlag ito sa takot, ay inakay niya para itid sa bahay nito. Mang malapit na sila sa bahay ng bata, ay patulak niya itong sinenya na umuwi na. Tumakbo ang bata pauwi habang sumisigaw ng, "Mama, Papa, Mama, Papa." Hangos na pinagbuksan ng mga magulang nito ang paslit. Nanginginig sa takot na yumakap ang bata sa mga magulang nito. "What happened?" Tanong ng ama. Iyak lamang ang itinugo ng bata. Humahagulhol na pag-iyak. Lumingot sa pinanggalingan nila. Ngunit wala na roon si Margarita. Nagsilbing kaligayahan kay Margarita ang ginagawa niyang pagtulong at pagliligtas sa mga biktima ng mga kalahi niyang aswang. Pakiramdam niya ay nababawasan ng kasalanan niya sa bawat pagtulong na ginagawa niya. Sa isip niya yun lamang nararapat. Isang katulad lamang niyang nakakaalam ng mga lihim ng isang aswang. Kaya itinalaga niya ang kanyang sarili sa misyon na ito. Ang misyong lipulin ng mga isinumpa. Isinumpa versus isinumpa. Aswang kontra aswang. Isang gabi, pauwi na si Margarita lula ng kotse niya nang isang malaking pusang itim ang biglang bumagtas sa dinaraanan niya. Nagliliyab ang mata nito sa kadiliman ng gabi. Bigla itong nawala pagsapit ng kabilang gilid ng kalye kasabay ang nakakakilabot itong paghuni. Kik, 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 kik. Pinatugtog ni Margarita ang story ng kotse. Nilibang niya ang kanyang sarili buhat sa musikang pumailan lang doon. Patuloy siya sa kanyang pagmamaneho. Nagulat siya ng isang kabayong itim ang biglang bumagsak sa unahan ng kanyang sasakyan at inunahan ang kotse niya sa pagtakbo. Lumundag ang kabayo mula sa likuran ng sasakyan ng mabilis na umaandar. Iba na ang pakiramdam ni Margarita. Nagpakatatag siya. Tinalasan niya ang kanyang mga mata at humanda siya sa anumang mangyayari. Isang malakas na pagbangga sa kanan ng kotse ang muntik nang magtulak doon paalis ng kalsada. Umisi ang kotse. Todong preno ang ginawa ni Margarita. Pinagsikapan niyang huwag mahulog sa rampa ang kotse niya. Sinasabayan pa rin ng kabayong itim ang pag-anta ng sasakyan. Tinulinan pa niya ang pagpapatakbo. Hindi siya makalayo sa kabayo. Kung anong tulin ng kotse niya ay siyang tulin din ng hayop. Biglang bumalandra sa harapang salamin ng kotse ang isang pusang itim. Sa gulat ni Margarita ay napatili siya. Nakalimutan na yung hindi siya ordinaryong tao. Nawalan siya ng kontrol sa manibela ng kotse at umakyat iyon sa rampa sa gilid ng daan.
Mabilis siyang lumabas ng sasakyan. Nagpalinga-liya siya at nangkang kakaripas ng takbo. Tataka siya subalit 2 pares ng nagliliyab ng mga mata ang humarang sa kanya. Kik, 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 kik. Malumanay ang kanilang paglapit kay Margarita. Ang 2 nilikha. Isang kabayong itim at isang pusang itim. Anong kailangan niya sa akin? Sa wata ni Margarita. Malakas na nagtawanan ng 2 mga hayop. Sa tunog ng ginawa ng pusang itim na tila may problema sa dili nito, naalala niya biglang pinutulan niya ng dila noon sa ospital. Noon din niya napuna ang paso sa katawan ng kabayo. Ito yung sinabuyan niya ng asin. Pinirahan niya ng takbo subalit humarang ang 2 isinumpa. Nakapagpalit na ang mga ito ng anyong tao. Babae yung pusang itim at lalaki naman ang kabayo. Nalaban si Margarita ngunit mas malakas ang 2 katunggali niya. Sanay sa laban. Unti-unti dahan-dahan ay nagagapi siya ng mga ito. Sugatan na at masakit ang mga buong katawan niya, pero patuloy pa rin siyang nalalaban sa 2. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaisipan, napapatayin siya ng 2. Subalit wala siyang magawa sa lakas at galit ng mga katunggali. Nahawakan siya ng lalaki. Suntok at sipa ang inaabot niya dun sa babaeng umuungol sa galit. Napasubsob siya sa lupa nang bitawan siya ng lalaki. Buong katuwaan na pinagmasdan niya ang 2 sa kanyang kalagayan. Isang malakas na sipa buhat sa lakay ang kinatihaya ni Margarita. Sargo ang dugo sa bibig at ilong niya. Tuguan na ang kanyang mukha at kasuotan. Pinagtatadyakan siya ng babae. Halos ay panawan na ng ulirat si Margarita. Nagsimulang umikot ang buong paligid. Alam niya, ito na ang kanyang katapusan. Sa nagwawating-wating niyang paningin ay kitang-kita ni Margarita ang paglapit ng 2 sa kanya upang tapusin niya siya. Ubos na ang kanyang lakas. Pumikit na lamang siya at naghintay ng kanyang wakas. Pero matagal siyang naghintay. Walang dumating na kamatayan. Marahang siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Wala na sa harapan niya ang 2 isinumpa. Ang malinaw na nakikita niya sa kanyang harapan ay si Anton. Hawak sa isang kamay ang isang buntot ng pagi na may espesyal na hawakan. Isa ito sa napakabisang pamuksa sa atin. Lahat ni Anton kay Margarita habang tinutulungan siyang tumayo. Mabilis na dinilaan ni Margarita ang kanyang mga sugat, ang lahat ng kanyang abot. Bawat sugat na madilaan ay dagling naghihilom. Pinahaba niya ang kanyang dila upang maabot lahat ang kanyang mga sugat. Ilang saglit pa ay naghilom lahat ang mga sugat at galos ni Margarita na para bang walang nangyari. Ang gula-gula nito ng damit lang ang bakas ng nakapaglaban siya. Nakaramdam siya ng kirot buhat sa kanyang likod. Ang parteng iyon ng kanyang katawan ang hindi kayang abutin ng kanyang dila. Napatingin siya kay Anton. Agad namang naunawaan ng lalaki ang nais niyang iparating. Dinilaan ito ang mga sugat ni Margarita sa kanyang likod. Dagling naghilom ang ngayon. Salamat. Aniya kasabay ng mapagtanong na tanong na ipinukol niya rito. Walang anuman. Mabuti na lamang. At nagkataong malapit ako dito. Nadama ko ang pangangailangan mo. Tugon ni Anton. May dala akong pangontra. Hindi ka na nilang masasalakay. Kaya lang ay mag-iingat kang mabuti. Baka sa halip na maligtas ka, ayun pa mismong pangontra ang siyang tuluyang pumatay sa iyo. Bakit ba nais ka nilang puksain? Susog nito. Ikinuwento ni Margarita kay Anton ang lahat-lahat ng mga pangyayari. Sinabi rin niya dito ang misyon niya na sugpuin ng dili kaya ay pigilin ng mga kalahi nilang lubog na sa lusak. Humanga ang lalaki sa kanyang mga tinuran. Sana raw ay matularan ito si Margarita. Ilang sandali pa ay nagpaalaman na sila.